What's up everyone? Welcome back into my YouTube channel. Ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba magkaroon ng spiritual mentor. O kaya naman, anong kahalagan ng spiritual mentor natin sa buhay? Paano nga ba magkaroon? Alright, bago tayo magsimula sa ating YouTube video ngayon, kung bago ka sa aking YouTube channel, please subscribe to notification bell para update po kayo sa ating mga bagong vlog na ilalabas. At the same time, ma-reach po natin 100k subscriber bago matapos itong year na ito. At the same time, kapag na-reach po natin, magpapa-giveaway po tayo. Alright, so balik na tayo sa ating topic. Paano nga ba makahanap ng spiritual mentor? Una sa lahat, di mo kailangan hanapin yung mentor. Di mo kailangan hanapin yung mentor. Lalapit at lalapit yan. Bakit? Kasi may success kang ginawa. O kaya naman, meron silang nakita sa'yo nakakaiba. Ayaw ko nilang bumagsak. Okay? Kaya lalapit at lalapit yung mga yan. Lagi ka na i-remind. Yan yung experience ko. Especially, spiritual mentor. Ang spirituality ang pinakamalaga sa buhay natin. Kaya huwag nating tanggalin niya sa buhay natin. Kailangan natin ang ating pastor sa buhay natin. Kailangan natin ang leader sa buhay natin. Especially, kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Kasi ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng spiritual mentor, ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng business mentor. Kaya lagi tayong magtiwala sa Panginoon. Makita niyo yung picture na yan? Yan yung pastor ko. Magaling yan. Okay? Hindi dahil sa parang yung nambobola ako. Pero siya rin yung nag-drawing dun sa yung painting sa likod. Okay? Yan. So, madaming siyang talent na ibinigay sa Panginoon by the grace of God. Okay? Kaya, ipag-pray nyo yung mentor nyo. Okay? Kasi sila yung magpipray din sa inyo. Prayer kasi ang pinakamalaga sa buhay natin. Kumbaga, prayer is power. Okay? Nasa 1 Thessalonians 5:17. Okay? Na pray without ceasing. Kaya, ang mga pastor malalapit dun sa Panginoon. Kaya sila, kapag pinagpipray nila yung negosyo mo, magiging successful. Yun nga lang, kapag hindi nila naipagpipray yung business mo, wala talaga. Pero ang Diyos pa rin naman ang magdi-decide. Okay? At ang Diyos pa rin yung magpapalago sa negosyo mo. Sila ay instrument. Okay? Pero syempre, kailangan rin nilang maging part sa business mo. Okay? Time will come naman kapag yung mga tao hindi sila suporta sa business mo. Time will come kapag yung will ng Panginoon is nasa iyo, tapos naging successful ka dyan, na alam mo na para talaga sa Panginoon, ibibigay ng Panginoon yan. After that, lalapin sa iyo mga mentor, lalapin na sa iyo yung mga tao na hindi naniniwala sa iyo, totoo, para sa Panginoon yan. Puh! Yan yung mga sabihin ng ibang tao. Pero it's okay. Ikaw ang nakakaalam sa puso mo. Ikaw ang nakakaalam sa purpose ng ginagawa mo sa buhay. Kaya you need to trust God. Kailangan maging malinaw yung motive mo. Ba't ka nag-negosyo? Meron pa lang ginawang libro para sa inyo. Sa mga gustong magnegosyo, gustong magnegosyo, o kaya naman gustong matuto pa sa pag-negosyo. Ito yung libro para sa inyo. Medyo mahal pero makakatulong to sa inyo. Dito nyo malalaman kung bakit mahal itong negosyo na to. Itong negosyo na to. Itong libro na to. Okay? O kaya pag mayaman ka, pwede naman i-display lang. Hindi mo kailangan basahin. Okay naman to support this vlog para po magtuloy-tuloy yung ating pagtuturo about pagnenegosyo at sa buhay. Salamat po sa inyong panonood at nawa naging blessing po ito sa inyo. See you in my next vlog. Ingat-ingat po tayong lahat. God bless.